to ay magpapatats ako ang ika-apat na tattoo ko. So, dati kasi yung tatlong tattoo ko, puro lalaki yung artist ko. So, ngayon, ang artist ko ay babae. Ayan. So, nandito kasi ako sa Baguio ngayon. So, nag-search ako kung sino kaya yung magaling na tattoo artist dito sa Baguio. And then, nakita ko siya. Nakita ko yung mga artwork niya. Sobrang gaganda, sobrang buhay. So, may tiwala ako sa kanya magpatats ngayon. And then, so, ayun na nga, ngayon natin malalaman kung gaano ba talaga kasakit magpatats sa wrist. Kasi nga sabi nila, ang magpapatato ka daw sa wrist or sa bandang kamay, medyo masakit daw. Kasi daw, malapit sa ugat at saka manipis yung balat. So, ngayon, makikita natin kung hanggang saan aabot yung tolerance ko. Kasi mataas yung pain tolerance ko. As in, kahit nga mag-break kami, okay lang eh. Alam mo yun, kahit sobrang sakit na dito. Dami ng drama. Ayun na nga, so malalaman natin kung scale of 1 to 10, kung hanggang ilan ang pain sa pagpapatato sa wrist. So, ayun, without further ado, let's get started! So, yan, hinihintay ko na lang yung tattoo artist. Medyo late siya. Kaya, ito, tambay muna. Na-excite ako, oh my God, kinakabahan as well. Ayan, nandito na yung tattoo artist ko. Sunduin ko siya sa baba. Ito yung masakit, di ba? Wait lang. Andali. Okay. Nag-jeep. Kaya taxi namin, maya-maya, magkano inaabot. Taxi rin, ay mag-jeep rin po kayo. Di pa nga namin kasi gana ka na. Ay, oo pala. Magpunta kami kung saan. Oo pala. Nangangapa pa lang. Nangangapa pa kami. Hi everyone. So, ayan. Nandito ako sa labas kasi lumabas muna ako. Dahil shading na daw kasi tapos kami sa lining. Ayan, tapos na sa lining. Eh, medyo ngay stress na ako. Masakit na masarap, ganun. Masakit na masarap. Masakit na masarap, ganun. Masakit na masarap. Yes, baby. Halika na. Napapakagat lagi na siya. Kanina, hindi eh. Namumula ka na. Hi everyone! So ayun na nga. Tapos na yung... Actually kahapon pa siya natapos kagabi pa. Pero ngayon ko na napagpatuloy yung vlog ko. Kasi hindi na rin ako nagkaroon ng time kagabi. Kasi nga
Masyado ako nasaktan. Yung about din si Tattoo Artist, sobrang bait niyang tao, as in, sobrang dali niyang makadil, sobrang maganda, as in, maganda. Buhay talaga yung tattoo ko ngayon. At sobrang gaan ng kamay niya, so yung mga taga dito sa Baguio na gustong humanap ng magandang tattoo artist, yung mapagkakatiwalaan talaga yon. I-link down ko sa baba yung Facebook niya para makausap niyo siya. About dun sa lining niya dito, scale of 1 to 10, 3. Sa una, hindi ko talaga siya nararamdaman. As in, parang wala lang, ganun. Parang, basta wala akong nararamdaman. Tapos, ayun, so, number 3 lang siya on scale of 1 to 10 para sa akin. Nung shading, the best. Napapagat ako. Napapagat. Doon talaga ako. Kasi masakit talaga siya. Hindi ko ina-expect. Tapos yung dito ko, nagva-vibrate siya. Kasi yung tats ko hanggang dito. So, hanggang sa pulso talaga. So, yung natatamaan talaga yung ugat niya. So, talagang nagva-vibrate talaga yung kamay ko. As in, talagang on scale of 1 to 10 sa shading, number 5. Best, ang sakit talaga niya. Seryoso, hindi ko in-expect na yung sa lining kasi hindi ganun kasakit. Pero napapangiwi ako. Pero yung sa shading na, Diyos ko, hindi ko in-expect na ganun kasakit na ako. Tapos medyo malaki pa yung tats, kaya sabi ko, oh my God, ang laking pagdudusan nito. Pero ayun na nga, so far, after nung matapos, sobrang natuwa ako. As in, sobrang ganda, sobrang worth it. And yung design kasi sobrang personal sa akin itong design na to. Ang ibig sabihin ng design na yun, ayun yung mga survivor victim ng child sexually harassed or abused. Sobrang meaningful sa akin ito. Hindi ko na i-elaborate kung anong meron. Basta itong symbol na to, sobrang personal sa akin ito. Sobrang personal and sobrang mahalaga sa buhay ko, kaya kahit sobrang laki niya, okay lang sa akin kasi sobrang worth it siya. Sobrang worth it nung pain and yung design, yung tattoo artist, sobrang worth it lahat. And sa mga hindi pa nagpapatats, mga first time na gustong magpa-tats dito, siguro pwede naman, kayanin nyo. Kung mapapansin nyo dun sa video, talaga siyang scar dito, banda dito. Sige, aminin natin, last yun. Ano siya, meron kasi akong depression disorder. Yung anting masaktan lang. Gusto kong saktan yung sarili ko kasi parang gusto ko ma-feel na buhay pa ba ako, ganun. Nare-realize ko na hindi pala yun maganda. Sobrang dapat mahalin mo pala yung buhay mo kasi isa lang yan eh. Pag nadeds ka na, wala ka na eh. Alam mo yun? Tsaka marami nagmamahal sa'yo. Yun. Kaya dun sa mga taong sinasaktan yung sarili niya. Although, ako personally talaga, ganun talaga yung ginagawa ko. Pero, na-realize ko sa sarili ko na hindi naman pala dapat kasi may mga nagmamahal sa akin. Sobrang totoo. And hindi ko naman kailangan saktan yung sarili ko para mapatunayan na buhay pa pala ako kasi sa pagmamahal na pinaparamdam sa akin, lalo-lalo na ng mama ko at ng baby ko, doon ko na-realize na dapat pala hindi ko yun ginagawa kasi mali. Tsaka, basta sobrang mali yun sa mga taong sinasaktan yung sarili nila pag nade-depress. Guys, wag na, please. Kasi, pagsisisihan nyo yung scar, although battle scar yun, kasi pinagdaanan nyo yun, depression nyo yun. Pero, dadating yung time na sobrang pagsisisihan nyo yung scar kasi minsan may makaka-encounter ka na tao na, ay, bakit may ganyan ka? Bakit may sugat ka? Adik ka ba? O talaga, hindi naman ako adik eh. Basta yun, yung sa mga taong nakakilala talaga sa akin, lalo na yung mga high school friends ko, alam Hindi naman talaga akong ganyan disorder na, I remember last time, ayun ba, hearted ako nun eh. Kasi, parang, dun sa, basta dati ko dun karelasyon, yun. Yung ex ko, dinala niya yung present girlfriend niya sa harapan ko. Alam mo naman mga kabataan niya yun. Although nasa tama edad na ako para minom, yun, inumat kami. Tapos yung shot glass na ganito, binasag ko sa harapan nilang lahat, sa harapan ng mga friends ko. Ginalun ko sa dito ko, yan. Ayun, so, ewan ko, wala kasi talaga akong nararamdaman eh. Hindi ko alam kung na-experience nyo na yung kapag sinasaktan nyo yung sarili nyo, wala kayong nararamdaman.
Kasi ganun ako yung parang gusto kong maramdaman kung nasasaktan pa ba ako sa nararamdaman ko dito or mas masakit pa rin yung nararamdaman ko sa puso ko kasi sa ginagawa ko. Masakit pa rin yung nararamdaman ko sa puso ko sa ginagawa ko. Kaya, ayun lang. Sa advice ko talaga sa mga taong sinasaktan yung sarili nila, wag na mahalin niyo yung buhay niyo. Mahalin niyo yung mga taong nagmamahal sa inyo. Unang-una yon, lumapit kayo kay God. Kung love life yung dahilan, alam mo yun, oo, masakit. Sobrang sakit. Pero, isang araw gigising ka na lang, ay, wala na pala yung sakit, masaya na pala ako ulit. Parang ganon. Tapos kung about sa family naman, try to reach out. Kasi, wala namang magulang makakatiis sa anak. Kaya, mahalin niyo yung buhay niyo guys sa mga taong sinasaktan yung sarili nila. Kasi, be thankful na binigyan kayo ni God ng buhay. Kasi ako, dumating ako sa stage na yun, bakit parang hindi ba ako mahal ni Lord? Bakit ang dami-dami kong problema? Bakit sobrang, alam niyo yun, lahat siguro ng pain, naramdaman ko na. Hindi man ako expert pagdating sa ganyan, pero siguro sa susunod na pain ko, ano siya, i-manage or kasi lahat naman ng pain, ginagawa tayo niyan mas strong sa mga taong parang problemado sa buhay nila. Ipagpasa Diyos nyo, mahalin nyo yung mga taong nagmamahal sa inyo, mahalin nyo yung sarili nyo. Kasi isa lang buhay natin, hindi tayo pusa. Na may 9 lives. Sa atin pag nag-dance tayo, dance na talaga. Yung scars ko dito, hindi siya ganun natakpan, pero okay lang kasi battle scar ko siya. So, ay na nga. So, ang pangit, diba? Babae kong tao, meron ako mga ganun, parang addict. Pero, ayun, basta, kaya, yun, so na-realize ko ngayon sa buhay ko, dapat talaga hindi ginagawa yun. Hindi mo na ito makeup vlog. Sa susunod na lang siguro. And then, kung may mga gusto kayong challenge na ipagawa sa akin, comment down nyo. And then, gagawin ko sa abot ng makakaya ko. Wag naman yung sobrang, uy Hana, tumalong ka sa building. Hindi ko naman kaya yun. Mahal ko na nga yung buhay ko. Siguro, kung sinabi niya yan ng mga hindi ko mahal yung buhay ko, wag gagawin ko yun. Hindi, joke lang. Ayun na nga. So, kung meron kayong challenge na gustong ipagawa sa akin, comment down below nyo. And then, titignan natin kung ano yung magagawa ko dun sa mga gustong challenge na ipagawa sa akin. Kung may papakain man kayo sa akin, sana yung edible ha. Hindi, wag naman yung kumain ako ng chinelas ng basura, ganun. Wag naman yung ganun. If you like this video, I hope you subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the thumbs up button below. So thank you so much for watching this video. Maraming salamat po. Bye-bye!